All the time. Nagagaling mo, ang Diyos mabuti sa iyo, di ba? Kahit matigas ang ulo mo. Kahit matigas minsan ang ating mga ulo, amen? Kahit matigas ang ating mga puso, tayo po ay, diba? Paminsan-minsan sumusuray, paminsan-minsan kasabay, amen? Paminsan-minsan, diba? Pero ang Diyos ay patuloy na mabuti sa mga isa. Amen. Amen? Alam niyo po ba kung hindi ko mabuti ang Diyos sa buhay natin, wala po tayo dito. Amen? Tayo po ay hindi magkakilala. At wala rin po akong balak magpunta ng Bulacan. Amen? Wala po akong balak na tayo magkita-kita. Kaya alam niyo po ba ang Diyos po ang magbalak at nagplano. So, dahil mabuti ang Diyos, at dahil sa kanyang dahil sa kanyang ating mga buhay, marapat naman po na ating po siyang pahalagahan, ating po siyang unahin, ating siyang paglingkuran, ating po siyang bibigyan pagpupugay sa kanyang pong kalakilaan. Amen? Dahil siya ay mabuti sa mga isa. Amen? At nais po na tapusin po ng Diyos ang lahat po ng pandaraya ni Satanas sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord. So, marapat naman po, alam niyo po ba mga kapatid, ang tagumpay ng buhay, dahil gusto po natin matagumpay ang ating buhay, amen? Gusto po natin na masarap yung ating kinakain, masarap yung ating hinihigaan, masarap po ang ating araw-araw ng buhay, mas kapayapaan. Ito po ang hangad natin sa ating buhay. Amen? Amen. Hangad din po ng Diyos yun. Yung nga lang, may mga kondisyon po kasi yan. Yung nga lang, kailangan natin siya unahin. Amen? Basic na basic po yan. Doon po sa mga bago nating kapatid, ang sabi lamang po doon sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first. First. Seek ye first the kingdom of God. Sabi po niya yan sa mga sumunod sa kanya sa crowd. Ibinilin po ni Jesus Christ ang pangangaral na kailangan po talaga unahin ng Diyos. Higit sa ating pangarap, higit sa ating mga sarili, higit sa ating pamilya, higit sa ating trabaho, higit sa ating mga negosyo, higit po sa maraming bagay, higit sa lahat. Alam niyo, bakit yung sinabi ni Jesus Christ? Dahil yan po ang pinakamalaga natin gawin. Na unahin talaga ang Diyos. At hindi lang po siya unahin, dapat daw po tayo ay mabuhay sa Kanya. Katuwiran. Seek ye first the kingdom of God Amen. and His righteousness. Hanapin po natin, isisik po natin yung righteousness. Yung katuwiran ng buhay. Kung ano po yung tama, kung ano yung totoo. Kung ano po yung dapat. Amen? Amen. Yun po yung unahin po natin siya hanapin. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Unahin natin ang Diyos para pagharian po tayo ng Diyos. Pinapauna ng Diyos na tayo pagharian niya kasi pag pinagharian po tayo ng Diyos, hindi siya naghahari sa iyo eh. Hari mo ang Diyos. At ang Diyos ang pinaka-source of everything. Nothing to worry. Kasi yung hari na naghahari sa iyo. Nasasakupan ka lang ngayon ng Diyos. He is now reigning revealed in your life. So, ibig sabihin, ano ang dapat ipag-alala mo? Ano dapat ipag-alala po natin sa araw-araw nating buhay? Ano dapat natin ipag-alala sa ating kinabukasan? Ano dapat natin ipag-alala sa ating pamilya? Na ikaw pinagharian ng Diyos, nakasunod ka na sa Diyos, sa katwiran ng Diyos, nabuhay ka sa Kanyang nais
nais at ibig at gusto. Alam niyo itong dalawang bagay na ito lang po yung ginawa ko sa buhay ko. Hindi ko pinapapansin yung mga tukso, mga kasalanan. Mga panahon siya. Hindi ko pinapapansin yung mga problema at pagsubok. Kasi mga problema at pagsubok, hindi ko pinapapansin niya. Bakit? Ang pinapapansin ko, yung sinabi ni Jesus, na unahin ko ang kaharian ng Diyos. Amen. Amen? Uunahin ko ang kaharian ng Diyos. Hindi ko pinapansin yung kailangan ko unahin yung pangailangan ng parents ko kasi nga, expected ng parents ko, mag-Japan ako. Kasi nga, kung di ako nagkamali, no? Ako yung nakitaan nila ng abilidad na parang ako yung mag-ahaon sa kanila sa kahirapan. Kasi ako yung seryoso mag-aral eh. Ang dami kong ribbons, di naman ako matalino, pero nag-aral lang ako ng totoo. Hindi ako matalino. Nag-aral lang ko talaga ako ng tama. Kaya mga anak, pag pinag-aaral kayo ng magulang ninyo, galingan niyo. Amen? Pero mas galingan ninyo sa Panginoon. Amen. Amen? Kasi po, ang pangako ng Diyos, hindi po yung magtapos ka ng pag-aaral para lahat ng bagay ay makuha mo. Amen? Amen. Hindi po sinabi ng Diyos na galitan mo yung trabaho mo, negosyo mo, at lahat ng bagay, makukuha mo. Ang sabi ni Lord, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At pag nagawa mo yung dalawa na yun, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, saan ka? Nandun na lahat ang saon. All these things shall be added unto you. Inuna mo lang siya. Yan ngayon ang problema ng maraming tao. Alam nyo, dahil ang tao may lakas, may likas na talino, nakukuha nila ang maraming kayamanan ng mundo. Pero ang nakuha nila kayamanan ng mundo. Pero yung kayamanan ng panlangit, di nila nakuha. Pero ang kayamanan ng mundo ay nagtatapos, nagwawagas po yung kinakalawang ninanakaw. Pero yun po ang achieve nila. Meron po silang ina-achieve. Pero pag inuna mo ang kaharian ng Diyos at nabuhay ka sa niyang kalooban, pati kayamanan ng Diyos, kayamanan ng langit, kuha mo. At may additional pa, all these things shall be added unto you. Diba? Kasi, ang background history po niya, yung mga tao, maraming tao na kasunod kay Jesus Christ dahil nakita nila na nag-iimala. Diba? Yung dalawang isda, nagiging, ilan yun? Dumami, di ba? Nag-multiply dalawang isda. Tapos yung 5 tinapay, di ba? Nag-multiply, nakakain silang lahat. Ilan yun sila? Ilang libo yun? 5,000 na lalaki. Lalaki ka lang yun. Tapos, hindi syempre para yung motibo ng pagsunod nila kay Jesus Christ ay maitama, makarating sa kanila yung talagang pinakatama, sinabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At yung dahil binarami yung isda at nimultiply po yung tinapay, needs mo yun, di ba? Needs. Pag inuna po natin ang kingdom ni Lord at nabuhay tayo sa kanyang nais at ibig at gusto, lahat ng needs natin, Amen. lahat ng pangangailangan natin shall be added unto you. Amen. Kaya mali mo yung babalik-tarin natin yung verse. Ang marami kasi binaliktad. Yung all these things ang inuna. Yung needs ang inuna.
Yung pagkain darangkin at inumin, yung po yung pinaka-subject nito, yung pagkain at inumin. Yun yung po, kaya nakasunod po yung maraming tao. Pero kapag pala, inuna mo ang kaharian ng Diyos, lagi ka sa kaharian ng Diyos, you are always in the community of the believers. The fellowship of the believers. Lahat ng kakanin mo, lahat ng tinuloy mo, ano mang gusto mo, lahat daw po yun ay idaragdag ng Panginoon sa iyo. Simple na po yan eh. Napakasimple. Kaya ko sinasabing simple. Simple lang po. Uunahin mo lang pala ang Panginoon. Hindi mo dapat siya ipagpapalit sa trabaho. Hindi masama magtrabaho, pero yung trabaho, wala kang panahon sa Diyos, mali yun. Kasi wala kang panahon sa Diyos na hindi mo masusunod yung sinasabi ng Panginoon. Hindi ka bibigyan ng trabaho ng Diyos na wala kang panahon sa Kanya. Binibigay ko ng Diablo yan. At mawalan ka ng panahon kahit nag-aapoy ka, nagniningas ka sa presensya ng Diyos, sa anointing ng Diyos. Pero kung magkaroon ka ng trabaho na walang sa panahon, lahat ng apoy pagniningas mo mamamatay. Hello. Hindi ako ito ng Lord eh. Kinabaho kasi ako eh. Bakit ako? Alam niyo, ako. Wala rin akong trabaho nun. Nakikita na nga ako kaya ni Susan sa Kuya Rudy eh. Wala akong trabaho. Alam niyo, parang hindi ako mawala sa Lord. Ang daming pwede kong pasukan eh. Ang dami. Pero dahil nalaman ko yung mga papasukan ko walang Sunday, hindi ko ginawa. Anong ginawa ko? Nagtrabaho ako sa lugawan. Kasi alam niyo, pag nasa Lord ka, hindi ka na dapat nagpabataas, nagmamayabang, ano na yung sasabihin ng tao, nag-aral naman ako kahit kapano, tapos nandito ako sa lugawan, nagawugas ang pilugan. Ginawa ko yun para sa Panginoon. Amen. Natalang niyo po ba? Sabi ko, kaya nga po, nalaman ko na nagsasalita pala yung parot. Sabi ng parot, abang ako'y nagbuhugas, kumain ka na? Sabi ko, kumain ka na? Yun pala yung narinig ng parot ng amo ko sa lugawan. Kasi nagtitinda siya ng lugaw, di ba? Kumain ka na? Sabi ko, ay, mamaya na lang po. Tinawanan lang ko nung may-ari ng lugawan. Hindi yung kausap mo, si parot yun. Sabi ko, ganun pa yan. Sabi ka, pagkain kasi tinitinda, sila sa lugawan. Pero nung yun, natuto din ako. Umalis din po ako doon, bakit? Ay, trainer po ako pumasok talaga ng trabaho na kahit low-degraded na mga trabaho. Alang-alang sa Panginoon, willing kong lunukin ang lahat ng panlalait. Willing kong, alam niyo yun? I-down ka kasi bago ka naman dinaw na si Jesus eh. Amen? Amen. Si Jesus na hindi tinanggapin. Si Jesus na pinuputi, pinalait, nagmurga ng panalait, sumakan niya. Eh kung susunod ka talaga sa nagkatotohanan, sasayo din ang lahat ng panalait. Amen? Amen? Parang pakapurati siya. Alam niyo kung bakit ako umalis sa lugawan? Ang tumuhod ako sa Lord. Papunta na kami ng ate ko sana doon sa Japan eh. Umalis kami. Kasi nga, wala eh. Yung pala ayaw ni Lord na mapahama ang aming mga kaluluwa. Pupunta kami doon para magbilang na atay at balong-balungan. Hindi naman kalooban ng Diyos. Mabuti na lang, mabuti ang Panginoon eh. Kasi ang plano namin pumunta ng Japan, ang plano pala naman sa akin pumunta ng
pulpito. Amen. Di ba napakabuti ng Panginoon? Alam niyo mga plano ng Lord sa inyo? Akala niyo plano niyo yan? Maganda yung plano yan. Maganda pa yung mga plano niyo, pero mas may maganda pang plano si Lord sa inyo. So, ang ginawa ko, bakit ako umalis doon? Kasi hindi ako nakakatulog pag gabi kasi ang lugawan. Alam mo, habang sumasamba ako, di nga puro na sa pagsamba. Lakong-lama ako sangkot. Tapos hindi na ako makakatulog. Iba ang tulog sa araw kaysa gabi. Anong ginawa ko? Uminom ako ng beer. Sabi ko, Lord, parang hindi ako tama. Oo nga po. Parang tinibang-timbang po. Oo nga po. May sanding ako, namula-mula naman ako sa ato. Tapos uminom ako ng beer. Kasi bakit ako natutong uminom ng beer? Nung nag-aral po ako ng Korehiyo. Nag-memorize ako ng 3 single space na kasi ako yung contestant sa aming department. Nung minimemorize ko yun, pero mo, single space yung pagka-type written, ha? Kasi ilalaban ako. Hindi na ako marunong matulog. Sabi ko, yung ka-boardmate ko, sabi niya, Uy, hindi ko na natulog. Tapos hindi na siya natutulog na rin siya. Kasi hindi ako makatulog talaga. May pasok ako ganito ganyan. Alam mo, para makatulog ka, uminom ka ng beer. Diba? Uminom naman ako ng beer. Nung uminom ako ng beer, nakatulog na ako. Kasi nahilo ako. Pampahilo pa na yung beer eh. Huwag kayong uminom beer ka, nakakahilo yun. Nakakahilo kaya pala ang mga pero mo yung mga tao umalis sila ng kagalang-galang. Umuwi ng pagulong-gulong. Kasi nahilo. Diba? Umalis sa bahay ng kagalang-galang. Umuwi sa bahay ng pagulong-gulong. Pag-inumin ng anak. Yung matinong inyong pag-iisip na binigay ng Diyos na makatinuan, matinong pag-iisip binigay ng Diyos sa'yo, nagiging hindi matino. Bakit? Matino yan. Bakit gawin mong hindi matino? Amen? Gusto ko talaga mahilo. Diba? Gusto mo talagang alam mo yung isang pastor na nakakilala sa Panginoon. Last niya yata niya, Susan yun. Dati ang believer siya, wala ka sa Panginoon. Kasi, di ba, pag wala sa Panginoon, talagang bumuhaywas ng mga bisot kasalanan. Amen? Alam mo ba ang history ng buhay niya? Uminom siya ng alak. Alam niyo doon sa plaza, mayroong ano doon. Nandun siya sa plaza, gano'n siya. Hindi na siya matino eh. Tapos, akala niya nasa bahay na siya, meron doon meron pong dumi doon ng kalabaw. Sabi niya, akala niya una na yun. Si Pastor Lito de Gracia. Ginawa niya una yung kain ng kalabaw. Kaya yung anak, alam niyo, bakit pa naiinom ng anak, kinamawala ka lang sa katinuan? Gusto ba ni Lord mawala ka sa katinuan? O bakit ka ba iinom? Mawala ka pala sa katinuan. Yung katinong isip mo na binigay ng Diyos, nagiging hindi matino. Ang gusto ng Lord, naging matino ang isip mo. Amen. Para maisa isip mo ang mga bagay na panlangit palagi. Amen. Amen. Kasi ang dami kong problema. Nag-away kami ng misis. Ganito. Ang dami, di ko na kaya. Kaya naglilibang-libang na ako para makalimutan ko ang problema. Mali. Pag nasa Panginoon ka na, para makalimutan mo ang problema, sumamba ka sa Diyos, magpuri ka sa Diyos, magbulay ka sa presensya.
Pedro 5:7, ipagkatiwala mo. Ipagkatiwala mo lahat ng kabalisahan mo sa Diyos. Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Amen! Ipagkatiwala natin sa Diyos lahat nating kabalisahan, lahat nating problema, lahat nating pagsubok, lahat nating bigat, ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Huwag ka magtiwala sa sarili mo, kayong sarili mo, walang kakayanan. Amen. Wala tayong kakayanan. Ang Diyos lang po may kakayanan sa ating mga problema at pagsubok ng buhay, mga bigat ng buhay, problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa pagka, problema lang, ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Lahat! Wala kang ititira. Ngayon, ipanalangin mo, Lord, pinagkakatiwala ko. Lord, sa'yo na po lahat ang problema ko. Pinagay Lord ako sa anak. Ngayon, nag-alala ka naman ulit. Napapalisa ka naman ulit. Paano na rin? Lord, kunin yung problema ko. Akin na. Ganyan. Pagkatapos ng manalangin, magtiwala ka na sa Diyos na tutugunan niya lahat ng inaing-daing nulat ng problema mo. Amen. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-alala. Kasi pag nag-alala ka, para na rin kinukuha mo ulit sa Diyos yung problema mo. Akin na lang, Lord. Mas okay ako mas masolusyonan ko yan kaysa sa'yo kasi di mo kita nakikita. Amen? So mga kapatid, pag may problema, pagsubok ang buhay ng tao, may bigat ang buhay ng tao. Ano ka namang tuhod na ilulunod? Marunong ka namang manalangin, di ba? Lahat yan. Kasi pag hindi mo ipapagkakatiwala sa Diyos yan, na ang Diyos ang dapat ang magbigay ng solusyon dyan, ikaw ang magbibigay ng solusyon, hindi ka ngayon. Hindi mo maaayos ang pagsunod mo sa Diyos. Di ba? Nawawala ka minsan pagsabi, bakit? Kasi hindi ba yan ito araw ng Diyos yung lead ko Kapatid, unahin, di ba? Kalibitin mo katabi mo, unahin mo na si Lord, ha? Unahin mo na. Si Satanas pa naman. Kasi ito yung sabi niya, ay, hindi. Hindi mo na, absent mo na ako kay Lord. Alam naman ni Lord yun, may birthday party lang puntahan. Mamili ka ngayon. Sinunahin mo yung birthday party, sumamba ka muna. Amen. Di ba? Unahin mo na itong kasal ng anak ko. Ano ba ngayon? Linggo. Buti hindi ka nadali. Amen? Yung ating mga anak na hands-on tayo sa kanila. Hindi masama yung mga magulang, dapat hands-on tayo sa ating mga anak. Pero pag nakalabag na tayo sa Diyos, huwag po natin gawin yun. Unahin natin ang Diyos. Amen. Amen? Tanaw po ba natin mga kapatid ko? So unahin natin ang Diyos, lahat ng bagay ay ipagkakaloob niya. Amen. Amen! Amen. Okay? So basic po yun para sa lahat. Ngayon tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Okay. So nalaman po natin nung last kong tumayo, yun po yung patungkol sa bagong taon. Kung bakit may bagong taon, dahil itong taon na bago ay pag-isang pagkakataon. Amen! Amen. Again, makinig po tayong lahat. Just silent your phone. Okay? Dapat po, ang ating puso't kaisipan, pag linggo, nabibless ako dun sa isang linggo ng Diyos na pag-araw po ng araw ng pamamahinga, 24 hours naka-off yung cellphone niya. Ang gandang tularan, ano? Kasi, ang katwiran niya, araw daw ng Diyos yun. Ang gandang tularan, ano? Kaya please, pag nandito tayo sa church, pag-i-off niyo yung cellphone niyo, bilang respeto sa Diyos. Amen. Amen? Kasi alam niyo, kaya tayo binibless ng Lord dahil nire-respeto natin siya.
Amen? Sinasamahan dahil nilarespeto natin siya. Now, yung ating pinag-aralan ng Sunday ay New Year's Day, bagong taon. Yung taon na 2026, additional year, additional na taon, dahil binigyan po tayo ng isa pang pagkakataon na bagong taon para tayo ay makapaghanda sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Amen. So alam po natin na ang bawat isa sa atin ay pangarap po mabagong buhay. Amen? Amen. Mabago po yung sitwasyon ng ating buhay. Kasi paulit-ulit na lang, para tayo umikot-ikot lang, di ba, sa wilderness, doon sa ina, para na Israelita. Amen? Ikot-ikot lang, wala silang narating. Okay? Ganon din po ang buhay natin. Minsan, umikot-ikot lang sa isang, ano po yung buhay, na yung daily routine ganon lang. Pero, kung gusto po natin may pagbabago, dapat baguhin po natin yung ating style na ating pamumuhay. Kung pangarap po natin na mabago ang ating buhay, mabago ang sitwasyon ng ating buhay, pangarap din po yun ng Panginoon. Amen? At ang sabi ng Panginoon, di ba, na-take up natin ng Matthew chapter 8 and verse 3, na unless you will change, you will never see the kingdom of God. Kapag tayo daw pong lahat ay hindi po magbabago, hindi daw po tayo makakapasok ng langit. Ang langit ay para sa atin. At gusto ng Diyos na tayo'y pumunta ng langit. Amen? Amen. Merong requirements ng Diyos. Kailangan natin magbagong buhay para tayo makapasok ng langit. Amen. At ito din po sinasabi ni Pablo, na huwag po tayong umayon sa takbo ng mundo ito, bagos tayo daw po ay magbago ng pag-iisip. Ito po, dapat ang pag-iisip natin mabago. Kasi ang pag-iisip natin, ito po yung nadaya. Ito po yung nabulag, 2 Corinthians 4:4. Ito po yung nabulag ni Satanas. Amen. Akala lang po natin, napaka-ginaw ng ating paningin sa buhay na ito. Kahit malayo nakikita natin, pero may isang bulag sa atin, yung spiritual na eyes natin bulag. Bulag sa katotohanan, puro nasa kasinungalingan. Amen? So, ibig sabihin, kailangan po natin mamulat ang ating spiritual eyes na binulag ni Satanas nang tayo po ay hindi po tayo lumalakad sa dilim ng buhay. Maraming tao, kaya po sila nasa kadiliman ng buhay dahil hindi po wala pong spiritual light ang kanilang buhay. At ito pong ating kaisipan, ito po ang binulag ng Diyos ng mundong ito na si Satanas. Kaya hindi po natin makita ang kabutihan ng Diyos ang kanilingan ng mabuting balita dahil tayo po ay binulag ng Diyos ng mundo ito. Amen po ba? So, kung nais at ibig po natin magkarating po tayo sa pagbabago. Sa 2 Corinthians 5:17, napaka-basic. Doon po sa mga bago, ito lang po gagawin natin. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago. Bagong nilalang. Kapatid, ang kailangan po natin gawin, sabi ni Paul, para tayo po ay makonsider na bagong nilalang, new creation. Bago, di ba? Gusto natin ng pagbabago? Amen. Magbabago na po ang ating buhay kapag nakarating po tayo totally, completely sa Panginoong Yeso Kristo. Amen. Palakpakan po natin. Ang sino man ibig sabihin, walang pinipili, mayaman o mahirap may pinag-aral ko, wala, maganda o pugi, may ngipin ko, wala, may kakain ko, wala. Walang pinipili, sabi ni Paul, ang sino mang nakipag-isa. Kahit masama ka. Hello? Kahit
mangyari ang bago mong buhay. Amen. Palakpakan po natin ito. Kaya sisikapin mo ng bawat isa na makarating kay Kristo. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo. Ano ibig sabihin ng nakipag-isa kay Kristo? Tinanggap mo si Kristo. Ano ibig sabihin ng tinanggap mo si Kristo? Tinanggap mo ang aral ni Kristo. Amen. Nabuhay ka sa aral ni Kristo. Nabuhay ka sa Biblia. Hindi yung nag-report kayo, Panginoon, dinanggap kita bilang Diyos sa tagapagligtas, ang aking buhay, bilang provider. O, so, bago nila lang ako. Wala pang masama roon. Pero, ang pinakatama roon, yung aral ni Kristo ay nilakaran mo. Amen. Yung aral ni Kristo ay ipinamuhay mo. Amen! Yan po! Yan po ang simbolo na ikaw po ay nakipag-isa na kay Kristo. Yung kalooban ni Kristo, ang aral ni Kristo, ang gusto ni Kristo, ang ibig ni Kristo, ay doon ka lumalakad. Ikaw po ay nakapag-isa kay Kristo. Pero kung tinanggap mo lang sa puso mo, hindi sa puso. Kasi maraming Kristyano ngayon, Kristyano lang sa puso. Praise the Lord. Kanta. Wala pong masamang kumanta. Mag-praise the Lord. Kailangan po natin yun. Pero hindi po nagtatapos doon. Kailangan lakaran mo, ipabuhay mo, kapag ikaw ay nagkapag-isa kay Kristo. Kasi hindi ka manalaga sa aral ni Kristo. Hindi mo alam ang utos si Kristo, ang aral ni Kristo. Paano ka mababago? Amen? So, kailangan makarating ka kay Kristo. Ibig sabihin, pag sinabi natin makarating ka sa aral ni Kristo, kailangan yung Biblia, yung aral niya, nabasa mo. Naaral mo. Ngayon, paano ka makakarating kay Kristo, makipag-isa kay Kristo? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Tapos sabihin mo, Kristiyano ka. Ang Kristiyano, Christ follower. Hindi na follow mo si Christ. Amen. You're imitating Christ. Ginagaya mo si Christ. Christian na eh. Parang Litmanians. Kung anong bukit yung mga ginagaya ko. Kung ano, parang Norarians ko. Anong nunan ni Nora. Ganun din ginagaya mo. Bakit kilo sa pananalita niya, yung acting niya, ginagaya mo kasi Litmanians ka, Norarians ka. Diba? Hindi ko ba? Ganun din ang Kristiyano. Ginagaya niya lahat. Ang buhay ni Kristo. At kapag hindi mo nagaya yun, kasi yun lang po ating pinaka-goal sa buhay, Christ-likeness, ang ating pong i-goal sa buhay. Dapat na tayo na rin po magiging kagaya ni Kristo. Pag hindi po tayo magiging kagaya ni Kristo, kawangis ni Kristo, hindi po tayo papasok ng langit. Kailangan mong mag-sacrifice. Lagi ka dapat sa gawain ng Panginoon. Lagi ka dapat. Alam niyo, pag wala po tayo lagi sa gawain ng Panginoon, hindi po natin maaarok. Pag wala po tayo lagi sa Bible, sa pag-aaral ng Bible, sa presensya, hindi po natin maaarok. Hindi po natin marating. Hindi po natin ma-meet yung pinakagusto ng Diyos sa ating buhay. Ano niyo yung mga early church? Sa Book of Acts, chapter 2. Araw-araw sila nasa templo ng Diyos. Amen. Ulitin ko po, yung early church, yung first church, first believer of Christ, araw-araw po sila nasa templo ng Diyos. Amen. Labitin mo katabi mo, sabihin mo, Hilo, ikaw kumusta? Saan ka ba araw-araw? Okay. Tinanong mo na ba siya? Tinanong mo na siya, saan ka araw-araw?
busy, pero asan ka? Amen? Asan ka? Alam nyo, ang nais at kusang ibig ng Diyos, masubukan ka, nilulubog mo yung mukha mo sa Biblia. Kung ang puso ng Diyos, ako! Ang isang tatay nga na, ulit, anak mo, nakakatuwa naman. Kahit yung anak, hindi magsasabi, tatay, dahil mo naman ako, hindi mo na kailangan sabihin yun. Basta na-please mo tatay, nabigyan mo ng kaligayan yung puso ng tatay. Anak, mabis ka, let's go. Let's go sa Jollibee. Kung ikaw nga, tatay, ha? Dito sa lupa, inaisip ng mga bagay niya, how much more sa ating amang nasa langit? Amen? Eh, sige yung unin na, nagtutugtog lang sila bilang, I sing praises to your name. Kung pwede siya. How much more ang Diyos sa langit? Amen? Okay. So mga kapatid, ito ha, tandaan po natin. Kailangan natin makarating kay Kristo para tayo ay magiging bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Kasi yung luma mong pagkatao ay wala ng Diyos yun eh. Ang Diyos mo nung lumang pagkatao, yung picture, bato, kahoy. Amen? Hello? Amen. Amen. Dating buhay mo, hindi mo kasama si Lord. Amen. Kaya kailangan mo ngayon magiging bagong nilalang. Kasi yung pagiging bagong nilalang mo, dito ka sa samahan ni Kristo. Amen. Kaya pag hindi po tayo nagbabagong buhay, hindi natin madadaya ang Diyos. Marami ngayon nasa church, pumupunta sa church. Kumakuman ko lang, nakinig lang, tumugtog lang, pero si Kristo wala talaga sa kanilang puso. Amen, bakit? Hindi na bago ang mga buhay. Ang gusto ni Lord, kapag isa ka sa kay Kristo, bago na. Yung lumang pagkatao mo, wala na yun. Ano ba yung lumang pagkatao mo? Hindi ka sumasamba. Hindi ka marunong manalangin. Hindi ka marunong magbasa ng Biblia. Puro ka mura. O sisinupot, panalangin. Puro ka tampo, galing putang. Sa manito, binanakit. Puro ka magnanakaw, sinungaling, drug addict, lasingko. Nakabisod ka sa lanan, naroon. Luma mo yung pagkatao, luma. Yung lumang pagkatao, walang kwenta yun. Bakit walang kwenta yun? Ang sistema ng pagkatao mo, ang nagiging Diyos mo, si Satanas. Ngayon, kailangan mo magbago. Para yung lumang pagkatao mo na pinagarihan ni Satanas, pag nakarating ka kay Kristo, bagong pagkatao ang mag-aari si Kristo. Amen. Amen. Hindi wala po ba yung mga kapatid? Amen. So, kailangan natin mag-ibag-isa kay Kristo. Para magkaroon tayo ng bagong buhay. Para tayo magiging bagong nilalang. At matatapos na po yung ating pagiging lumang pagkatao. Yung ating pagiging makasalanan. Yung ating pagiging suwail sa Diyos. Lapastangan sa Diyos. Pagpapahirap sa puso ng Diyos. Kapag ikaw ay nakarating kay Kristo. Pag nakarating ka na kay Kristo, siya na ngayon ang mag-aayos ng buhay mo. Ng problema mo. Aayusin niya ngayon lahat ng gusot ng buhay mo. Siya na ang mag-aayos ng lahat-lahat sa buhay mo. Ng pagkatao mo. Makipag-isa ka kay Kristo. Amen. Yan po ang isang gagawin ng tao. Isa po, pag hindi po tayo umalis sa dati nating pagkatao, makasalanang tao, tapos nag-church tayo, sayang. Sayang. Parang nag-a-attend ka lang pero hindi mo kinaya. Amen? So kailangan,
Makipag-isa tayo kay Kristo, lakaran natin yung aral niya, tanggapin yung aral niya, ipamuhay yung aral niya. Amen? Amen. Amen. Yung aral ni Kristo, anong aral sa Biblia? Yun ang lakaran natin. Amen? Para mabago ang ating mga buhay. Amen? Amen. Business mo yung meron, yung ka, may fellowship ka, tapos hindi mo naman nilalakaran yung sinasabi ni Christ sa'yo, useless yun. Ano yun? Parang Kristiyanong ampaw. Ano yung ampaw? Sa amin yung ampaw, yun yung ano, parang pa-price. Ba, ang gandaan? Bilog, walang akala mo, mabigat. Ang gaan. Ganon, maraming Kristiyano ampaw. Nakita mo, nagkasa kamay, gumaganda, nasa church, pero ampaw. Maraming ganyan Kristiyano. Amen? Pero alam niyo, mga kapatid, dapat hindi tayo Kristiyano walang laman. Dapat ang laman ng ating buhay ay si Kristo. Amen. Amen. Amen? At pasok po tayo ngayon dito sa ating run the race. Ang galing talaga ngayon. According to 1 Corinthians 9:27, let us run with perseverance the race marked out of us. Ngayon mga kapatid, yung isang verse babasahin ko naman. Pag hindi ko tumatapos, huwag kayong mawawala ating kong ipagpatuloy. Dahil nasa bagong taon tayo. Ang sabi po ng Hebrews 12, verse 1. Ang sabi po sa verse 1, kaya't yaman napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Kaya't yaman napapaligiran tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumihag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis ng takbuhing iniligay sa harapan natin. Palapakan po natin ang Diyos pagkabasa tayo sa mga. Sa church, bawal na talaga magiging Kristiyano ampaw. Alam mo yung Kristiyano walang good testimony? Yung nagsasamba ka pero yung buhay mo, pag-uwi mo, ganun ka pa rin. Hindi ka nagiging good example sa kapitbahay mo, sa katrabaho, sa negosyo mo, kamag-aaral mo. Kristiyano ampaw ka rin, wala kang laman. Hello? Are you getting me? Amen. Bakit? Napapaligiran daw po tayo ng napakaraming mga saksi. Hello? Mga kapatid, kung totoo kang Kristiyano, hindi ka Kristiyano ng pang, na dapat, pag totoong Kristiyano ka, pag sumamba ka, pag-uwi mo sa tahanan mo, iba yung buhay mo. Dala-dala mo pa rin si Kristo sa tahanan mo. Hindi yung sumamba ka, nakalimutan mo yung aral na itinuro sa'yo. Ibig Kristiyano, ampaw ka doon, wala kang laman, wala kang natutunan. Hello, ayaw ng Diyos yun na Kristiyano ampaw ka. Dahil bakit? Napapaligiran po tayong na napakaraming saksi. Alam niyo po ba, mga kapatid, ito po, kunin niyo po, alam niyo po ba, na ang marami, hindi po nagbabasa ng Biblia. Lagi mo sinasabi, ang maraming tao, hindi nagbabasa ng Biblia. Ano ang binabasa nila? Yung buhay natin. Ngayon kung nag-church ka, at yun napaligiran tayo na maraming napaligiran ka na maraming saksi, kapitbahay mo, nag-church mo. Pagdating mo sa bahay, yun ka pa rin, ikaw pa rin, yung buhay mo makasalanan, yun pa rin pinapairan mo. Sa tingin mo. Sa tingin mo maliligtas sila?
Sa tingin po ba natin, maliligtas yung ating mga kapitbahay, yung ating kapamilya mismo? Na Kristiyanong ampaw tayo? Na paligiran tayo ng kapatid na mga kapal na saksi, yung buhay nila. Alam niyo po ba, lagi ko itong sinasabit na rin na Dr. Jimenez? Alam niyo pag Kristiyano na tayo, alam niyo, sinasalang nyo na tayo sa microscope. Lahat ng mali natin, tinitingnan nila. Pag nakita nila yung mali natin, sabi ni Satanas, oh, ikaw ba sasama pa sa church nila? Parehas din naman kayo. Parehas din yan. Yung buhay niya, buhay mo rin. Ay, huwag ka na mag-church! Paano maligtas yun? Ang nakaka-witness ng buhay mo, dinaya na ng Diablo. Dahil Kristiyanong ampaw ka, yung buhay mo, nag-church ka, pero walang magandang patotoo. Pero, tama na yun. Dapat sasamba tayo, meron tayong magandang patotoo. Dahil napaligiran po tayo ng maraming saksi. Binabasa nila buhay natin. Tinitingnan nila buhay natin. Maliit nating kasalanan, sinisigil nila yan sa microscope. Limang microscope na tayo. Kahit liit ang kasalanan na nakikita nila, pinapakita ni Satanas yun. Pero, kaya nga, hindi mo gagawin mo. Sabihin mo, ingatan mo naman yung buhay mo. Buhay mo. Kung gusto mo maligtas yung sambahayan mo, kapitbahay mo, magbago ka na. Amen. Yung dati nila nakikita na sumasamba ka ngayon, hindi na nila dapat makita pa. Alam mo kung nasasaktan ka sa pakikinig, sumamba ka nga. Amen. Amen. Pero kung hindi ka nasaktan, hindi ka apektado, hindi ka sumamba. Pero kung ito'y tumatagpo sa kaluluwa at espiritu ng buto-dugo naman, sumamba ka. Amen. Amen. Sino ba nito Kristiyanong ampaw? Walang magandang patotoo sa buhay. Iyong nakakita sa kanya sa paligid. Kristiano ba yan? Born-again yan? Nagpapasa na ba? Hindi halata. Ako, Kristiano ako. Huwag ka sabihin, Kristiano, ay hindi halata. Ako, Kristiano din ako, ka-church ko lang. Ay, talaga? Ay, hindi halata talaga. Hindi talaga halata, Kristiano ka. Amen! Amen. Okay. Hindi natin may pagpayabang ang Diyos kay Satanas. Amen? Pag Kristiyan ka, dapat may dating ka, may laman ka, hindi ka ampaw. Maraming ganyan na yun. Kristiyano sa muso, hindi sa puso. Hindi yun ang nilalap ng Diyos. Ang nilalap ng Diyos, yung makapal na saksi, napaligiran ka ng makapal na saksi. Dapat may maganda kang testimony sa kanila. Amen. Ay, para makapunatin sila. Amen? Okay, wala ha. Natapusin ko to. Itatabi, yaman na paligiran daw po tayo ng maraming saksi. Ano daw po itatabi natin? Itatabi daw po natin ang kung anong dapat tabi, dalawang pinanggit ko. Itatabi daw po natin ang lahat ng pabigat. Itatabi natin mga kapatid, lahat ng nagpapabigat sa atin. Amen. Ano bang nagpapabigat sa'yo? Bigatin ka ba? Baka bigatin ka na sa timbang. Ako rin bumibigat na yung timbang ko. Sumisikip na yung kalda ko. Sabi ko mag-jogging-jogging tayo, bumibigat. Pero lahat ng pabigat ay kailangan po natin itabi. Kalabitin mo rin katabi mo, ano bang nagpapabigat sa'yo ngayon? Itabi mo yan. Itabi mo lang, itabi
Itabi mo na nagpapabigat sa'yo. Asawa mo, anak. Ano bang napapabigat sa'yo? Trabaho, negosyo, ano ba pag-aaral? Itabi mo lang yan. Itabi mo yan, itabi. Huwag mong pasanin, mabibigatan ka. Hindi ka makakatuloy sa paglilingkod mo, sa pagsamba mo. Dahil nabibigatan ka na, hindi ka nakatuloy. Amen? Ay, na tayo may bigat sa buhay. Amen? Itabi mo lang yan, sabi ni Paul. Tingnan mo si Paul. Ang sabi niya, kung mamatay na siya, I fight a good fight of faith. Ibig sabihin, pag hindi mo itatabi yan, hindi ka makapag-fight a good fight of faith. Itatabi mo lahat. Yung feeling mo, pabigat ko sa akin, ha? Itabi mo. Amen. Pabigat ka na sa buhay ko, itabi mo yan. Hindi pwede, hindi ako tumuloy sa kanila. Kailangan itatabi kita, sabi ni Paul, itabi kita. Lahat ng pabigat ko sa buhay, lahat ng nagpapabigat sa buhay ko, itatabi ko. Kasi, hindi ka naman makarun the race continually. Kapag may bigat ka, may nagja-jogging ba? May dalang bagbak na may bato? Can you run very well? Very well. Very well. Kaya, kung gusto mo mag-hiking, di ba? Tingnan mo yung mga runner. Yung mga runner, nagsusuot ko sila ng sapatos na magaan. Sure pa na magaan? Lahat na magaan. Amen po ba? Amen. Lahat magaan. Si JJ, ano yan eh? Ano bang talent dito ba to? Dito sa mundo. Kaya someday, iwan din na yan. Amen? Para kayo. Kasi magpasunod sa limit niya, mag-iinsayo pa. Pero naman sa mga yan, ha? Pero kung gusto talaga natin, nilay price tayo, lahat ng ano natin dito. Kaya tingin. Magraran ka, tapos meron ka nung hinihilang bakal. Diba? Ano ka naman makakarating doon sa finish line? Kung meron pabigat, anong tawag sa'yo? Loser ka. Hindi ka nakarating doon, naunahan ka. Naunahan ko kaya ka ni Jabko. Diba? Ano? Kailangan lahat ng pabigat sa buhay para hindi ka makatuloy sa kaligtasan mo. Hindi ka makatuloy sa kalangitan. Lahat yan, ibababa mo. Itatabi mo. Amen. Para makatuloy ka doon sa pinapagawa ng Diyos. Amen. Ang marami sa atin, yung lahat, ang bigat, itong bigat ko, kailangan kong solusyonan. Well, wala sa mga solusyonan mo. Pero not to the point na wala ka ng panahon sa Diyos. Not to the point na wala kang panahon sa mga gawain ng Diyos. Kasi ang mga gawain ng Diyos mas mahalaga dyan doon sa mga pabigat sa'yo. Yung mga pabigat sa'yo, instrumento ni Satanas yan. Sige, bibigyan mo yung mabigat mo. Sige, first all the pabigat of life. And all of the pabigat shall be added unto you. You know, malaman, ano mga sinasabi ni Lord? Malaman. You know, sabi ni Paul, lahat ng pabigat, itabi. Amen. Yung asawa mo, anak mo, yung trabaho, negosyo mo, pabigat, itabi. Run continually the race. Para makarating ka sa finish line. Lahat ng pabigat. Let's all stand in the room. Okay, mawala. To be continued.